Itinali ng isang mamamatay tao ang bomba sa sasakyan at agad na umalis. Sa mismong oras na nakakabit ang bomba, nagsimula na ang countdown. Ngunit walang kamalay-malay ang lalaki at patuloy pa ring masayang nagmamaneho. Biglang may isang bubuyog na pumasok sa loob ng kotse. Pilit niya itong pinalalayas ngunit hindi nga mapaalis. Ilang saglit lang ay lubos ng nenas ang lalaki, kaya't bigla niyang ipinarada ang kotse sa gilid ng kalsada at bumaba para habulin ang bubuyog. Hindi niya man lang napansin ang bombang nakakabit sa likuran ng sasakyan. Nang mapansin ng lalaki na ang bubuyog ay dama po sa bumper, dali-dali niyang hinubad ang kanyang sapatos para hangkasin ito. Nakita ito ng mamamatay tao at inakala niyang natapos na ang kanyang misyon. Hindi niya inaasahan na ang lalaki ay nakatayo pa rin sa harap ng sumabog na kotse at lihim na nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, muling nagmaneho ang lalaki at muling sumulpat ang mamamatay tao. Ngayon, direkta na siyang bumunot ng baril at nagpaputok. Ang bala ay tumama sa hose ng gasolina ng kotse ni Mark kaya't nagsimulang kumalat ang gasolina sa kalsada. Ngunit si Mark ay abala lang sa pakikipag-usap sa asawa niya at hindi napansin ang panganib na paparating. Medyo nadismaya pa siya sa usapan. At nanak mang bubuksan ng lighter, bigla na lang niya itong naihagis. Agad na nagliyab ang gasolina, ngunit dahil abala si Mark sa iningutos ng asawa niya, hindi niya napansin ang nangyari sa likuran. Sa kabutihang palad, nakatalon agad ang mamamatay tao at nailigtas ang sarili. Ngunit simula noon, itinuring na niya si Mark bilang pinakamapanganib na target. Nang mabalitaan ng kanilang pinuno ang pagkabigo, labis itong nagalit, kaya nagpasya siyang ipadala ang kanilang ace killer para tapusin ang misyon. Makalipas ang ilang oras, naubusan ng gasolina ang kotse ng lalaki at napilitan siyang magpunta sa gasolinahan. Tahimik siyang sinundan ng ace killer. Ipinakita pa nito ang matalas niyang patalim at ipinagyabang ang kanyang mga nagawang pagpatay. Ayon sa kanya, napakadali lang ng trabahong ito. Ngunit si Mark ay walang kamalay-malay pa rin sa paparating na panganib. Samantala, napansin ng gasoline boy ang maliit na butas sa kotse at tinakpan lang iyon ng chewing gum. Habang si Mark naman ay nagbabanlo gamit ang hose ng tubig, lihim nang lumalapit ang mamamatay tao dala ang espesyal niyang gamot pampatulog. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaligtas na naman ang lalaki. Makalipas ang ilang oras, muling kumilos ang ace killer, ngunit aksidenteng na-activate niya ang mekanismo ng sariling patalim at siya mismo ang nadisgrasya. Nang malaman ito ng pinuno, lalong nenas dahil muling pumalpak ang plano. Kaya't nagpadala siya ng 5 ahente para hulihin ang lalaki. At nang mahuli na nila si Mark, may mga tauhan pang inatas ang bantayan siya. Ngunit bigla na lang siyang naglabas ng kakaibang lakas, napigtal ang lahat ng lubad, at tumalon palabas ng bintana. Sa labas, may mabibigat pang gwardya, kaya't napilitan siyang sumuko. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, siya pa rin ay nakaligtas. Pagsapit ng gabi, sinubukan naman patayin ng mamamatay tao ang anak ng lalaki. Nakakita ang bata ng maganda at makinang na espada at naisipan itong bunutin. Ngunit hindi niya alam na ang poste ng kuryente ay gawa sa mahina at bulok na material. Sa pagbunot ng espada, 2 mamamatay tao ang biglang nadisgrasya at namatay. Hindi pa rin sumuko ang kanilang pinuno. Sa pagkakataong ito, siya na mismo ang kikilos. Palihim siyang pumasok sa bahay ng lalaki at naghintay sa likod ng pinto. Pagdating ng pamilya, agad siyang sumubod mula sa likuran. Sigurado na sana siya sa kanyang plano, ngunit sa huli, siya rin ang napahamak. Ang aral ng kwentong ito, huwag na huwag tatayo sa likod ng pinto dahil baka doon mismo manggaling ang kapahamakan.